kabebe, magandang buhay po sa lahat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at magmamaritis na naman po ulit tayo. So, yun nga, hindi din ako nakapunta dun sa mga alagang seo ko kasi andun yung pamangkin ko. Kasi nga, kulang na naman po tayo ng tao mga kabebe. Ano ba? Iniwan na naman ako. Buha nga, oy. Yun nga, dahil nga, ay, wag na ako magmaritis. Yun nga po mga kabebe, dito nga po tayo sa area kung saan nga nilagay ko nga itong mga alagang itik po natin na yun nga nangingitlog na ngayon ay naglalagas na yung mga balahibo. So may nagtanong po sa akin, ano ba daw yung anak mo molting stage? So alam ko na po yun mga kabebe. Pag ganong katanungan isa, wala po talaga silang idea tungkol po sa pag-iitik or anong klase na pag-molting stage po ng mga hayop. So yun nga, nung bago din po ako, wala din po akong kaalam-alam sa mga ganyan. Pero sa ngayon po na may kaalaman na tayo konti, kahit nga po ay hindi po tayo nag-aral dito sa mundo ng duck farming, ayun nga, pag gusto mo nga talagang aralin, ay kusa mo talaga itong matututunan. At yun nga, kahit nga dito na nga po tayo sa area mga kabebe, kahit araw-araw na nga po tayo dito, ay yun nga, patuloy pa din yung pag-aaral ko sa galamay po dito sa area po ng mga alagang itik natin kung paano ba talaga yung magandang diskarte. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong mga alagang itik natin, 3 araw or 4 na araw bago po ako naggawa ng video ay may napansin na po talaga ako doon sa kulungan ng mga alagang itik ko na nagmumulting na po talaga sila. Yun nga po mga kabebe, mga isang linggo na yata mahigit simulang nang nagmulting po yung mga alagang itik natin nung naglulura yung mga balahibo ba nangatanggal na. Pero yun nga po mga kabebe, dapat ba natin ikabahala yung mga ganon? So dalawa yun nga yun nga sinasabi ko, dalawa nga yung pagmumulting stage is yung dito lang po sa may banda sa dibdiban nila o sa giliran nila, yun is hindi po masyadong problema yun kumpara po talaga pag sa balahibo na po talaga mga kabebe, sa pakpak at sa may buntot nila, yan na po yung malaking problema po. At yun nga po, simula nga po nung na vitamins po tayo sa mga alagang itik natin, at yun nga siguro may epekto din po yung vitamins po talaga mga kabebe pag ganitong lalong-lalo na ay sobrang init tas nagmo-molting stage po itong mga alagang itik natin. Isa napakalaking tulong po talaga pag magpapavitamins po tayo sa mga alagang itik. At yun nga, may nag-comment nga po sa atin isang kabebe, sabi nga din po niya dyan na yung daw pinapainom kong gamot is may porga daw yun. Pero yung sinasabi din niya po is may porga din po yun. So, sa atin po kasi dito is marami po talagang nagpro-promote o yung sinasabi nilang maganda is wala naman po talagang problema kung susubukan natin yung ibang brand. Kumpara kung sasabihin lang nila yung mga negatibo tas hindi natin nasubukan is paano natin malalaman kung itong produkto na to is maganda po talaga. So yun nga, walang specific po talaga na gamot para sa mga itik na nagluluro. Kasi nga, number 1 nga yun na itinanong ko dun sa seminar na last po na nakaseminar po ako. Tinanong ko nga po yun, paano kung magmumulting na po yung mga alagang itik, ano po ba yung dapat natin ipainom. So wala silang specific na sinabi sa atin na pwede natin na ipainom sa mga alagang itik natin. Ang sinabi lang po nila, marami naman pong vitamins na pwede natin ipainom sa mga alagang itik natin na yung may folic acid, ano ba yun, tas calcium, yung mga ganon, vitamins, para yung mga alagang itik natin kahit daw nagmumolting isa, hindi po masyadong mangayayat. At yun nga ay patuloy pa din po yung appetite nila. Kasi pag nagmumolting naman po talaga ang mga alagang itik natin mga kabebe, is yun nga, nawawalan nga po talaga sila ng gana kumain. Kasi nga ay naapektuhan nga yung katawan nila sa pagkain nila. Kasi ay yun nga, yung mga balahibo nga nilang patubo na is yun yung problema po nila. So yun nga po mga kabebe,
kanina morning nga po ay hindi po ganun karami yung nakita nating mga puting ginto sa mga alagang itik natin. At yun nga, hindi ko nga alam kung alin dun sa mga nangitlog, yung mga nagluloro ba o yung mga dumalaga. Ko siguro nasa 90% na dumalaga yung nangitlog kasi nga 7 months yung hinalo ko dito. So yun nga po mga kabebe, bukas nga po ay mag-update po talaga tayo kung epektibo ba talaga yung ginawa nating paggamot sa mga alagang itik natin. Kasi once kasi na itong mga alagang itik natin is sobrang kalat po talaga, is yan po yung isang sign na itong mga alagang itik natin is active po talaga, agresibo. So it means yung nangingitlog po sila kasi kakain talaga yan po sila, kumpara po sa itik na pag pinapastol po natin is yung nagpupundo lang sila, baga tapok lang sila. Ibig sabihin nun is hindi yun sila nangingitlog kasi is wala nga, hindi nga active sila yung hindi sila fair. So yun yung pang nangyari mga kabebe dito nga sa area na pinaglagyan natin is sobrang kuan po talaga, yung malawak para sa kanila kasi is wala pong ibang mangiitik dito maliban lang po sa akin, kasi yung iba is naglipatan na dahil nga po sa area na pinaglalagyan natin dito is malaking problema hanggang ngayon. Kasi nga may patubig nga po tayo, pero ang problema is kulang pa din po yung supply na sana ay pwede natin i-supply dito sa Kapalayan. So ang nangyari is ganito pa din po yung nangyayari mga kabebe. Kung katulad dati ay wala pa ding nabago, malalaki pa ding biak yung mga area sana na pwede natin paglagyan ng mga alagang itik natin na pwede sana nilang mapastulan at maraming makakain, is hindi po natin napupuntahan kasi nga po ay hindi naman po natin pwedeng ipastol itong mga alagang itik natin na nangingitlog sa area na wala po talagang katubig-tubig, maliban na lang po sa mga itik na mga seho. Kasi pwede natin yan sila ipastol kasi kakain talaga yan sila pag ganyang edad na po ng mga seo. Pero sa stage po kasi natin, pag ganitong problema natin is ito nga, nagmumulting nga itong mga alagang itik natin. So kailangan po talaga natin ng waterfall. Pero yun nga, kahit schedule nga po yung patubig dito mga kabebe, ay may supply pa din po kahit papaano itong mga alagang itik natin. At yun nga, obserbahan nga natin mga kabebe kung bukas talaga is ipapakita ko sa inyo kung ilan po ba yung egg production nila, kasi nga kanina medyo tumaas po konti kumpara nung mga nakaraan talaga na halos ay wala na po talaga tayong nahita na itlog. Pero yun nga po mga kabebe, depende po kasi sa paraan po ng pag-aalaga natin mga kabebe, yung basihan po ng egg production. Hindi porket kasi na naka free range area tayo is marami na pong itlog. Kaya kung may budget ka, pwede mo silang pakainin ng feeds. Pero kung wala kang budget, katulad ko, wala akong budget, is hindi ko po nasusuportahan itong mga alagang itik ko na pakainin po ng feeds. Kasi nga po mga kabebe is wala nga po akong pera. Mukha lang akong may pera, yun yung problema yung sabihin nilang may pera ka naman, pero pag sabihin kung wala, hindi sila naniniwala. Sana all, ano bang meron? Yun nga, gusto ko nga totoo lang, gusto kong pakainin ng feeds itong mga alagang itik ko. Kaso lang nga po mga kabebe is kukulangin po talaga ako kasi income ko is dito lang po talaga ako umaasa sa mga itik ko. At yun nga po, yan po yung paghahandaan ko sa susunod po na darating, na pag ganitong magkakaproblema po ako is at least po kahit papaano ay may huhugutin ako. Yun po yung problema natin mga kabebe pag ganitong nag-uumpisa pa lang po tayo. So kailangan po talaga natin ng saktong budget po talaga. Pag-isipan po talaga natin kung ilang heads po ba yung kailangan natin. Kung alanganin po tayo ng patuka, alanganin tayo ng pera, is pag-isipan mo talaga mga kabebe kung saan ka magsisimula. At baka magaya ka po sa akin na mukhang maraming pera pero yung totoo wala po talaga. At yun nga po mga kabebe, sobrang nahihirapan nga po ako. At yun nga, pag may nakikita akong pakunti-kunti ay masaya na ako dun.
Dito naman talaga sa area namin mga kabebe, malawak naman po talaga yung area. Kung kuhol lang, tapos palay, is marami po talagang palay sana na makain nila dito. Kaso lang ang nangyari kasi is ganito eh. Tingnan nyo naman oh. Oo. Uga kaayo, uy, grabe jud ka uga. Ambot na lang jud ani nga. Magulan man siya, pero igo lang jud tapakuratan ba yung tanggalin lang yung espiritu natin at baka kasi magkasakit tayo. Tapos mamaya is wala na namang ulan, nambot na lang jud. Ila jud kayo lagi na maprank bantaan ni permente oy. Ug mo lagi to mga kabebe naman ta diri sa area nagtanaw-tanaw po ko sa akong mga itik tura dito akong itik ko. So kuan na wala di ko rilo mga 5 naman ni sa hapon. So inani nga oras atong itik labi na pag ganito nakikita ko sobrang kalat po talaga nila mga kabebe, sobrang kalat po. So ibig sabihin pag ganitong makalat po talaga kabebe is umipikto po yung pinainom ko sa kanila na vitamins kasi is yun nga pinainom ko sila ng vitamins yung animal vita. Pero yun nga, nag-comment nga yun si madam na may purga daw yun. Mahilis lagi daw ang similya ng mga itik. So mag-comment din po kayo dyan mga kabebe kung ano ba yung say nyo. Kasi lahat ng sinishare ko din po sa inyo ay disclaimer lang din po. Depende din po sa inyo kung ano ba yung paraan o diskarte na pwede nyong gamitin sa mga alagang itik nyo. Yung sa akin ay sinishare ko lang din po sa inyo. Kasi nga ako ay kung ano nga yung nararanasan ko dito sa area ay sinishare ko sa inyo. Kung maganda man yung maidudulot or pangit is may idea po tayo kung kailangan ba nating subukan yung ganitong mga produkto. At yun nga po mga kabebe, hindi po tayo nagpo-promote dito, kundi ay sinusubukan lang po natin yung mga produkto na sinasabi nilang maganda din po. Kasi wala naman din pong masama sa pagsubok po. At yun nga po mga kabebe, iuwi nga natin itong mga alagang itik natin kasi nga sobrang kalat na nga po nila kung saan-saan na po talaga sila napapadpad. So excited na excited ako para bukas mga kabebe na mangitlog po yung mga alagang itik ko. Hindi yung puro na lang bitaw ka ng kanang tawagan eh. Ano lang balahibog, puro itin na lang atong harvest. Diba? Wala yung mga kabebe. Ito nga po yung mga alagang itik natin at papauwin na natin. At yun nga po mga kabebe, binibilang nga po natin itong mga alagang itik natin bago natin uwi kasi medyo matagal-tagal na din po tayo hindi nagbilang. So ngayon malalaman po natin kung ilang itik ba yung meron na lang po tayo kasi nung inilagay po natin yung mga alagang itik natin doon ay nagka-problema po tayo. So malalaman natin ngayon kung ilang itik ba yung nawala sa atin or yung nakagpalitan na yung mga alagang itik natin. So ngayon bibilangin nga natin at patapos natin nga iuwi na natin itong mga alagang itik natin. So mamaya i-share ko sa inyo kung ilang itik na lang ba tayo, kung ilan na bang nawala. Natakot tuloy ako. Bisag bitawat ay dughan, marag kabuto-buto man tong dughan ani. So, yun nga po mga kabebe, medyo marami-rami nga po yung nawala sa mga alagang itik natin. Nasa 100 heads din po. So, yung alagang itik na lang po natin ngayon is nasa 800 plus na lang po. So, medyo kumunti na po talaga siya mga kabebe. So, yun nga po. Ganun talaga, pag ganitong pastol po talaga yung paraan natin mga kabebe, hindi po talaga natin maiiwasan na may mga immortality at hindi din natin maiiwasan na yun nga magkahalo yung mga alagang itik natin sa ibang mangiitik kasi pag ganito kasi is nag-aagawan tayo ng area. Kaya ito yung malaking problema po na akin dito pag ganitong pasto lang po talaga itong mga alagang itik natin. Pero okay lang yun mga kabebe, ganun talaga, babawi na lang po tayo sa mga itlog po ng mga alagang itik natin. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.